Teacher kong manunugis ng aswang sa baryo ng San Felicidad, may isang girong bagong lipat na agad pinag-usapan ng mga tao, si Ma'am Leticia Alonzo, maputi, tahimik, at laging nakasuot ng kulay abong barong style na blouse, malumanay magsalita. Pero kapag tumingin, parang may bigat, lahat ng estudyante niya ay parang natatakot na may halong paggalang. Nagsimula ang lahat isang Lunes ng umaga. Dumating siya sa eskwelahan sakay ng lumang motorsiklo na itim. Ang tambutso nito ay umuugong ng parang may humahabol na hangin. Napatingin si Mang Cardo, ang janitor. Iba talaga dating ni Ma'am, parang laging may dalang unos, sabi niya habang pinupunasan ang basang semento. Sa unang araw ng klase, tahimik ang lahat, walang estudyanteng nagbibiro, walang nagtatago ng tsismis sa likod. Isa sa mga estudyante, si Rina, napansin na tuwing dumarating si Ma'am Leticia, biglang lumalakas ang hangin sa bintana ng silid, tapos, ang mga ibon na laging nakaupo sa puno ng akasya sa tapat ng paaralan, biglang lumilipad palayo. Mga bata, mahinahon pero malamig ang boses ni Ma'am, kung sakaling may marinig kayong kakaiba tuwing gabi, huwag kayong lalabas, naiintindihan. Tahimik lang silang lahat, pero si Junel, isang estudyanteng palaban, nagtanong, "Bakit po, Ma'am, may magnanakaw po ba rito?" Tumingin si Ma'am Leticia ng diretso sa kanya, "Hindi magnanakaw, anak, mga nilalang na hindi mo gugustuhin makita." Lumipas ang mga araw, normal naman ang turo ni Ma'am, matematika, agham, at kung minsan, tungkol sa mga halaman at kung paano daw makakagawa ng gamot mula sa mga ito. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari. Si Mang Cardo ay nag-iikot sa paligid ng paaralan, siya ang taga-bantay tuwing gabi. Habang naglalakad siya sa may likod ng paaralan, narinig niya ang tila pag-ungol ng isang hayop, askal lang siguro to, sabi niya sa sarili. Pero nang tignan niya ang likod ng lumang bodega, nakita niya ang isang nilalang na nakayuko, may mahahabang kuko, at kumakain ng manok. Dahan-dahan siyang umatras, pero biglang may kamay na humawak sa balikat niya, napasigaw siya. "SHHH," sabi ng babae, si Ma'am Leticia. Hawak niya ang isang bakal na sibat na may mga ukit. "Dito ka lang," sabi niya kay Mang Cardo, "ako na bahala." Dahil sa takot, napaatras si Mang Cardo at nagtago sa gilid ng pader. Nakita niyang mabilis kumilos si Ma'am Leticia, parang sanay, bago pa makatakbo ang nilalang, sinibat ito sa dibdib. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, parang tunog ng hangin na humahalo sa iyak. Nang lapitan ni Ma'am, nakita niyang pira-piraso na lang ang balat ng nilalang, at sa gitna ng lupa ay may naiwan na itim na abo. Kinabukasan, pumasok si Ma'am Leticia na parang walang nangyari, tahimik, walang bakas ng pagod, pero napansin ni Rina ang gasgas sa kamay ni Ma'am. "Ma'am, napano po kayo?" tanong niya. "Nadulas lang kagabi, walang dapat ipag-alala." Pagkatapos ng klase, narinig ng mga bata ang usap-usapan ng matatanda sa tindahan ni Aling Cora. "May napatay na hayop kagabi," sabi ni Aling Cora. "Wala nang laman, pati bituka, nilinis lahat, baka aswang yun." Sumabat si Mang Andang, sabi ko nga, may bago tayong guro, baka may alam siya, parang hindi natutulog yun eh." Sa bahay ni Ma'am Leticia, sa gilid ng baryo, may maliit siyang altar, hindi ng mga santo, kundi ng mga lumang kagamitan, sibat, bote ng langis, at pinatuyong dahon ng lag-ondi, kamangyan, at luya. Sa isang sulok ng kanyang kwarto, may nakasabit na larawan ng isang lalaking nakangiti, suot uniforme ng guruin. Dahan-dahan niyang nilapitan yun. "Hindi pa ako titigil hanggat may natitira pa sa kanila," bulong niya. Isang gabi, habang naglalakad si Junel pauwi, narinig niya ang iyak ng isang sanggol. Napahinto siya. "May bata," bulong niya. Pero sa ilalim ng ilaw ng poste, walang tao. Sa halip, may babaeng nakaupo sa gitna ng kalsada, mahaba ang buhok, nakatalikod. "Miss, ayos ka lang?" tanong niya. Dahan-dahan itong lumingon, mapatla, may dugo sa bibig, at mga mata nitong parang walang puti. Napaatras si Junel at tumakbo, pero bago siya makalayo, may kamay na biglang humila sa kanya mula sa dilim. Pagdilat niya, nasa loob siya ng silid-aralan, si Ma'am Leticia, nakatayo sa harap niya, hawak ang sibat na ginamit kagabi. "Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong lalabas sa gabi."
Ma'am, may babae, nanginginig na sabi ni Junal. Oo, sagot ni Ma'am, isa siya sa mga nilalang na hinahanap ko. Narinig nila ang mga yapak sa labas, mabagal, matalim, pumapasok sa siwang ng bintana ang amoy ng bulok na karne. Biglang pumutok ang bintana at isang kamay na may mahahabang kuko ang pumasok, pilit inaabot si Junal. Ngunit mabilis na tinaga ni Ma'am Leticia gamit ang kutsilyong may ukit na mga simbolo, naputol ang kamay at natunaw yun sa lupa. Bakit po kayo hinahanap nila? Tanong ni Junal nanginginig. Hindi ako ang hinahanap nila, mahina ang sagot ni Ma'am Leticia. Ang gusto nila ay ang lahat ng batang matino, ang mga gaya mo. Pero habang narito ako, hindi sila magtatagumpay. Kinabukasan, may pulong sa paaralan, pinatawag ng punong guro si Ma'am Leticia. Ma'am, sabi ng principal, may mga reklamo, sabi ng mga magulang, natatakot daw ang mga bata sa inyo. May mga kwento pa raw na may kalabog sa gabi rito sa eskwelahan. Ngumiti lang si Ma'am Leticia, wala pong dapat ipag-alala, kung gusto po ninyo. Ako na rin po ang magbabantay tuwing gabi, para matigil na ang takot ng mga bata. Sumang-ayon ng principal, at mula noon, tuwing alas 10 ng gabi, si Ma'am Leticia ay makikita sa likod ng paaralan, may dalang lampara, at nakatanaw sa kakahuyan. Doon, may maririnig na tila mga sigaw ng hayop, minsan parang tao, ngunit pagdating ng umaga, tahimik na ulit ang buong baryo. Hindi alam ng lahat, bago siya maging guro, si Ma'am Leticia ay anak ng isang tagapagtugis ng mga halimaw, at ngayon, siya ang pumalit sa tungkulin. Sa likod ng kanyang mapayapang ngiti, may lihim na sinisikap niyang itago. Ang baryong ito ay may mga mata na laging nagmamasid tuwing siya'y nagtuturo, at alam niyang darating ang gabi na hindi lang isa ang haharapin niyang aswang. Simula ng gabi na muntik nang makuha si Junal, hindi na naging pareho ang takbo ng buhay sa baryo ng San Felicidad. Ang mga bata ay umuwi bago magtakip silim. Ang mga aso ay ayaw lumabas kapag lumalalim ang gabi, at ang mga matatanda ay nagbubulong-bulungan sa tabi ng poso. May kakaiba talaga mula nang dumating ang gurong yun, sabi ni Mang Andang, tahimik, pero tuwing gabi, may naririnig akong sigawan galing sa eskwelahan. Baka naman may magnanakaw lang, sabat ni Aling Cora, pero halatang takot din siya. Kahapon, nakita kong may dugo sa sahig sa likod ng bodega. Samantala, si Ma'am Leticia ay patuloy lang sa pagtuturo, parang walang nangyayari. Tuwing recess, makikita siyang naglalakad sa likod ng paaralan, dala ang maliit na sisidlan ng langis at dahon, sinasabuyan niya ang mga poste at lupa, sabay bulong ng mga katagang hindi maintindihan ng kahit sino. Isang araw, napansin ni Rina na kakaiba ang tingin ni Ma'am habang naglilista sa pisara. Parang may naririnig siya na hindi naririnig ng iba. Ma'am, tanong ni Rina, okay lang po ba kayo? Ngumiti si Ma'am, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Okay lang, anak, minsan, kailangan lang makinig sa paligid, lalo na kapag may umaaligid. Hindi na nagtanong si Rina, pero kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang may itim na likido sa gilid ng daan, parang langis na may amoy na maasim. Sa dulo nito, nakita niyang may nakatayo, isang lalaki, payat, mahaba ang dila, at kumikindat sa kanya. Gusto mo ng lakas, sabi nito sa paus na boses. Napaatras siya, pero bago siya makatakbo, may tumama sa nilalang, isang sibat, tumagos sa likod nito, lumipad ang abo sa hangin. Mula sa dilim, lumitaw si Ma'am Leticia, nakahawak sa sibat. Sinabi ko na sa inyo, Rina, huwag kayong lumalabas kapag gabi. Umiiyak si Rina. Ma'am, ano po yung nakita ko? Isa sa kanila, hindi pa sila tapos, sagot ni Ma'am habang dinadampot ang sibat at nililinis ito gamit ang dahon, may pinuno sila, at papalapit na siya. Kinabukasan, hindi nakapasok si Rina, ang nanay niya, nagsabing may mataas na lagnat at ayaw kumain. Sabi ni Ma'am, pupuntahan niya mamaya pagkatapos ng klase. Pero bago pa niya marating ang bahay, may mga batang tumatakbong papunta sa kanya. Ma'am, si Mang Cardo po. Nawawala, sigaw nila. Umalis daw kagabi, tapos hindi na bumalik. Agad pumunta si Ma'am sa likod ng paaralan. Doon, nakita niya ang mga bakas ng paa na puno ng dugo papasok sa gubat. Hinawakan niya ang kanyang sibat,
at saka pumikit sandali. Cardo, nasaan ka na? Habang lumalalim siya sa gubat, narinig niya ang kaluskos at halakhak ng mga nilalang. Ang amoy ng dugo ay kumapit sa hangin. Sa gitna ng kakahuyan, nakita niya si Mang Cardo, nakabitin, walang malay, at may kagat sa leeg. Biglang may boses sa paligid. Guro, bakit mo kami hinahabol? Lumabas mula sa kadiliman ang isang matangkad na lalaki. Kalbo, mapatla, at may mahabang kuko. Hindi ka taga rito, pero nangingialam ka. Hindi sumagot si Ma'am. Inikat niya ang sibat sa kamay. Hindi ako nakikialam. Ginagawa ko lang ang dapat. Lumundag ang nilalang, mabilis, parang hangin. Ngunit nasalo ni Ma'am ang braso nito at tinusok sa tagiliran. Umalingaw ang malakas na huni ng hayop. Sa isang iglap, nagliyab ang sibat at natunaw ang balat ng aswang hanggang sa maging abo. Nang matapos, ay nalalayan niya si Mang Cardo pababa. Buhay ka pa, pero kailangan mong umalis. Hindi naligtas dito, sabi ni Ma'am. Kinabukasan, nagulat ang mga bata na umalis na raw si Mang Cardo patungong bayan, pero si Ma'am Leticia ay alam ang totoo, hindi na babalik si Cardo. Habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa paligid. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang bukas ang kanyang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang sibat. Sa loob, may nakaupong babae sa upuan, nakaputing bestida, at may pulang mata. Matagal na kitang hinahanap, sabi ng babae. Kinuha mo ang mga tauhan ko. Ngayon, kukunin ko naman ang mga bata mo. Tigilan mo sila, sagot ni Ma'am. Ako ang gusto mo. Ngumiti ang babae. Hindi ikaw ang gusto ko. Ang dugo mo ang kailangan ko. Dugo ng manunugis. Lumundag ito, pero mabilis na naiwasan ni Ma'am. Tinamaan niya sa dibdib ng sibat. Ngunit tumawa lang ang babae. Hindi mo ako mapapatay sa ganyan. Ang kailangan mo ay apoy ng gabi. Nagliyab bigla ang paligid, at sa gitna ng usok, naglaho ang babae. Naiwan si Ma'am na hingal, hawak pa rin ang sibat na ngayon ay nagbabaga. Sa paaralan kinabukasan, napansin ng mga bata na itim ang ilalim ng mata ni Ma'am, parang puyat si Ma'am, bulong ni Junal. Oh, sagot ni Rina na muling nakapasok, pero parang mas matalim ang tingin niya ngayon. Habang nagtuturo si Ma'am, narinig nilang biglang nagputok ang mga bombilya sa kisame. Nagtakbuhan ang mga estudyante, pero si Ma'am ay nakatingin lang sa itaas. Nandito na sila, mahinang sabi niya. Pagkatapos ng klase, pinauwi niya ang lahat ng bata ng maaga. Siya lang ang naiwan sa silid-aralan. Mula sa sulok, lumabas ang tatlong nilalang, manipis, matulis ang ngipin, at ang balat ay kulay abo. Pati paaralan, gusto niyong dumisan, sabi ni Ma'am habang nakasandal sa mesa. Tumawa ang isa, ito na ang huling gabi mo, guro. Ngunit bago sila makalapit, inilabas ni Ma'am ang sisidla ng langis, itinapon sa sahig, at sinindihan. Umikot siya, sabay hampas ng sibat sa bawat nilalang, sa bawat tama, nagliliyab ang katawan ng mga ito hanggang sa maging abo. Pagkatapos ng laban, bumagsak siya sa sahig, pagod at sugatan, ngunit sa gitna ng usok, may boses na bumulong. Hindi pa tapos, Leticia, ako ang susunod. Sa labas, nakatayo si Junal, patagang sumilip, nakita niyang may itim na usok na lumalabas sa bintana, at si Ma'am Leticia ay nakaupo, hawak ang nasusunog na sibat. Kinabukasan, hindi siya pumasok, ngunit nang dumating ang gabi, nakita niyang may mga mata sa kakahuyan, kumikislap na parang nag-aabang. Alam ni Ma'am Leticia, ito na ang hudyat, ang pinuno ng mga aswang ay paparating na, at sa susunod na gabi, hindi lang mga bata ang ipagtatanggol niya. Tahimik ang buong baryo ng San Felicidad kinabukasan, walang gustong lumabas ng bahay, kahit umaga, parang may malamig na hangin na hindi umaalis. Kahit ang mga ibon sa may akasya sa tabi ng paaralan, hindi na bumabalik. Si Ma'am Leticia, kahit sugatan at pagod, pumasok pa rin, may benda sa braso, pero diretso ang lakad. Wala siyang sinabi sa principal, at sa mga estudyante, tanging isang bagay lang ang binanggit niya. Mga bata, sabi niya habang nakatayo sa harap ng klase, kung sakaling makarinig kayo ng pagkaluskos o ungol sa gabi, huwag kayong sisilip, magdasal lang kayo sa isip, at isara ninyo ang mga bintana. Tahimik ang lahat,
walang nagtanong kahit si Junal, na dati ay maingay, ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pagkatapos ng klase, lumapit si Rina. Ma'am, nakita ko kagabi, may mga mata sa gubat, ang dami po nila. Tumigil si Ma'am Leticia sa pag-aayos ng mesa. Ilang mata, Rina? Marami po, parang dosina. Tumango lang si Ma'am. Sige, sabihin mo sa mga magulang niyo. Huwag na silang lalabas pagkatapos ng hating gabi, may darating ngayong gabi, at gusto kong walang bata sa labas. Pag-uwi ni Ma'am Leticia, binuksan niya ang kahon sa ilalim ng kama, naroon ang mga lumang gamit ng kanyang ama, isang itak na may ukit, 3 bote ng langis, at isang kwintas na may bilog na bato sa gitna. Isinuot niya ito, sabay tingin sa labas ng bintana. Ang araw ay palubog na, at alam niyang sa sandaling lumubog ito, magsisimula na ang laban. Pagsapit ng gabi, kumalat ang amoy ng nabubulok na karne sa hangin, ang mga aso, tahol ng tahol, hanggang sa sabay-sabay silang natahimik. Doon, lumabas si Ma'am Leticia, dala ang sibat at bote ng langis, ang liwanag ng lampara niya ay kumikislap sa dilim. Habang naglalakad siya sa daan patungong gubat, may narinig siyang mga yapak sa likod. Ma'am, bulong ni Junal, hinihingal, hindi ako mapakali sa bahay, gusto kong tumulong. Hindi mo dapat ako sinundan, Junal, sabi ni Ma'am, mariin pero hindi galit, ang mga darating ngayong gabi ay hindi tulad ng mga nakaraan. Alam ko po, pero ayokong umupo lang habang kayo ang lumalaban. Sandaling tumingin si Ma'am sa binata, nakita niya ang tapang sa mata nito. Sige, sabi niya, pero sundin mo lahat ng sasabihin ko. Huwag kang lalapit hanggang hindi ko sinasabi. Tumango si Junal, habang lumalalim sila sa gubat, naririnig na nila ang mga boses. Hindi tao, parang mga halakhak na mahina pero sabay-sabay, at sa gitna ng madilim na kakahuyan, may lumitaw na babaeng nakapula, payat, at may mahabang buhok na basa. Aba, ikaw pala yung guro, sabi nito, nakangisi, ang tapang mo, pero tapang lang, wala namang takot. Hindi sumagot si Ma'am, inikat lang niya ang sibat sa kamay, sabay saboy ng langis sa paligid. Nasaan ang pinuno niyo? Tanong niya. Tumawa ang babae, nasa paligid lang, pinapanood ka niya, pero gusto niyang ako muna ang maglaro sa iyo. Lumundag ang babae, mabilis, napaatras si Junal, ngunit si Ma'am Leticia, kalmado lang, sa isang iglap, sinibat niya ito sa tiyan. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw. Nagliyab ang katawan ng babae hanggang sa maging abo. Pero bago tuluyang mawala, narinig nila ang tinig nito. Hindi mo siya matatalo, Leticia, may dugo siyang katulad mo. Biglang tumigil ang hangin, ang katahimikan ay parang tinakpan ng malamig na kumot. Mula sa dilim, may umakbang palabas, isang lalaking matangkad, marangal ang tindig. Ngunit ang balat ay mapatla at ang mga mata ay pula. Magandang gabi, guro, sabi nito. Mahinahon ngunit mabigat ang boses. Ako si Ramon, pinuno ng mga kagaya ko. Ngayon, gusto mong makipag-usap? Sagot ni Ma'am, pagkatapos mong pumatay ng mga inosente. Ngumiti si Ramon, hindi ko sila pinatay. Gutom lang, gaya mo rin, may ipinagtatanggol ako. Umigting ang panga ni Ma'am, ang ipinagtatanggol mo ay kasamaan. Kasamaan, tumawa si Ramon, bago mo ako husgahan, tanungin mo ang sarili mo. Bakit mo kaya nakikita kami? Bakit mo kaya kaming patayin? Hindi sumagot si Ma'am, ramdam niya ang bigat sa dibdib, parang may tinamaan sa loob. Dahil may dugo ka ng isa sa amin, dugtong ni Ramon, hindi ka ganap na tao, Leticia. Sinungaling, sigaw niya, sabay sibat, tumama ito sa dibdib ni Ramon. Ngunit parang bato ang tinamaan, hinawakan ng lalaki ang sibat at binunot yon, sabay itinapon sa lupa. Hindi mo ako mapapatay sa paraan ng mga ordinaryong nilalang, sabi ni Ramon. Ako ang una, at ako rin ang huling magpapatigil sa dugong dala mo. Lumapit siya kay Ma'am, ngunit mabilis na hinayla ni Junal ang guro. Ma'am, tumakbo tayo, sigaw niya. Ngunit bago sila makalayo, lumitaw sa paligid nila ang mga nilalang, 10, 20, hindi mabilang, nakatayo, nakangiti, at lahat ay nakatingin kay Ma'am Leticia. Ang guro ng mga bata, sabi ni Ramon, ngayon ay guro ng mga nilalang, sumama ka sa amin, at titigil ang digmaan,
ligtas ang mga bata mo. Huminga ng malalim si Ma'am, hindi ko kailanman ipagpapalit ang mga bata sa kapayapaan niyong may dugo ng tao. Hinugot niya ang kwintas, sabay binasag sa lupa, biglang lumitaw ang liwanag na bughaw, nagmula sa bato, at pinalibutan sila. Ang mga nilalang ay nagsisigaw, nagtatakbo, nasusunog ang balat. Ngunit si Ramon, nakangiti pa rin, matalino, pero hindi sapat. Tinapakan niya ang apoy, at sa isang kisap mata, naglaho siya, naiwan si Ma'am at si Junal sa gitna ng nasusunog na damo. Junal, sabi ni Ma'am habang hinihingal, umuwi ka na, sabihin mo sa mga tao, isara nila ang lahat ng bahay, walang lalabas hanggang hindi sumisikat ang araw. Ano po ang gagawin mo? Tanong ni Junal. Pupunta ako sa silid-aralan, doon ko siya tatapusin. Nag-aalangan si Junal pero tumakbo rin pa uwi. Si Ma'am naman, dahan-daang bumalik sa paaralan. Pagdating niya roon, binuhos niya ang langis sa paligid ng silid, sinindihan, at naupo sa gitna, hawak ang sibat. Halika, Ramon, bulong niya, tapusin na natin ito. Paglipas ng ilang sandali, dumating ang hangin na may kasamang amoy ng dugo, at sa gitna ng apoy, may anyong lumitaw. Si Ramon, nakangiti, ngunit ang balat ay nagsisimulang magbago, nagiging parang bato. Hindi ka dapat ipinanganak, sabi niya, pero kung gusto mong mamatay bilang tao, ibibigay ko. Tumayo si Ma'am Leticia, mahigpit na hawak ang sibat na nagliliyab sa bughaw na apoy. Hindi ako mamamatay. At hindi rin ako sesuko. Sa gabing yun, nagsimula ang pinakamatinding labanan sa baryo ng San Felicidad, at sa bawat hampas ng sibat ni Ma'am, naririnig ang halakhak at sigaw ng mga nilalang na dahan-daang naglalahog sa apoy. Pero sa dulo ng bawat sigaw, may isa lang siyang panalangin sa isip, hanggang sa huling hininga ko, walang batang kakainin sa lupaing ito. Sa gitna ng apoy at usok, nakatayo si Ma'am Leticia, pawisan, duguan, ngunit matatag. Ang paligid ng silid-aralan ay nagliliyab, mga mesa at upuan nagbabaga, mga papel nagiging abo. Sa labas, humahampas ang hangin na parang may dalang galit ng langit. Sa harap niya, si Ramon ay unti-unting nagbabago ng anyo. Ang dating anyong tao ay naging halimaw, matulis ang mga kuko, kumikintab sa dugo ang balat, at ang ngiti ay ng matatalas ng ngipin. Leticia, sabi ni Ramon, mababa at malamig ang tinig, ang apoy mo ay hindi makakatigil sa akin, dugo mo ang magpapalakas sa akin. Subukan mo, sagot ni Ma'am, mahigpit ang hawak sa sibat. Ngayon, hindi ako guro, ako ang magiging wakas mo. Lumundag si Ramon, mabilis na parang kidlat, umiwas si Ma'am at sinaksak siya sa gilid. Ngunit tumagos lang yun sa laman na parang walang laman. Hinampas siya ni Ramon ng matinding lakas, tumilapon siya sa dingding, nabasag ang bintana, at natabunan siya ng apoy. Sandaling nawala sa paningin ang guro, ngunit mula sa apoy, lumabas siya ulit, hawak ang sibat na nagliliyab ng bughaw. Sa bawat hakbang niya, tila naglalagablab ang sahig, at ang hangin ay nag-iingay sa pagitan ng bawat hampas. Ang apoy ng tao ay nagmumula sa takot, sabi ni Ma'am habang naglalakad palapit. Pero ang apoy ng katarungan, galing sa tapang. Lumapit si Ramon, humalakhak, katarungan, wala kang alam sa amin, pinatay ng mga tao ang mga kagaya ko. Ginawang kwento ng kababalaghan, nilabanan mo kami, pero hindi mo alam, dugo mo rin ang dahilan ng kapangyarihan mo. Nanginginig ang labi ni Ma'am, kung ganun, ang dugong ito, ibabalik ko sa apoy. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya ang sarili sa palad, pinatakan ng dugo ang sibat, biglang lumiwanag ito ng matindi, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga naglalaho sa paligid, parang libo-libong sigaw. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw ni Ramon. Alam ko, sagot ni Ma'am, ngayon, tapos na. Tumalon si Ma'am, itinuhog ang sibat sa dibdib ni Ramon, nagsanib ang dugo at apoy, nagliwanag ang buong silid hanggang sa parang umaraw sa gitna ng gabi. Napasigaw si Ramon habang unti-unting nagiging abo ang katawan, hanggang sa tanging usok na lang ang naiwan. Tumigil ang hangin, ang apoy ay dahan-daang namatay, ang katahimikan ng baryo ay bumalik, ngunit hindi na ito kagaya ng dati. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at mga taga-baryo sa paaralan, nasunog ang isang bahagi ng silid.
pero walang bangkay na natagpuan, tanging abo at sirang sibat lang ang naiwan. Sa tabi ng pader, nakita ni Junal ang maliit na bato mula sa kwintas ni Ma'am, pumutok na ito. At may bakas ng dugo sa tabi, dinala niya ito sa kanyang dibdib at napaluha. Ma'am, bulong niya, nagawa niyo, lumipas ang ilang linggo. Bumalik sa normal ang San Felicidad, ang mga bata ay nagsimulang pumasok muli, pero may kakaibang lamig pa rin tuwing dapit hapon. Si Junal na ngayon ang tumatayong guro pansamantala, dahil sabi ng principal, wala nang balita tungkol kay Ma'am Leticia, pero gabi-gabi, tuwing nagliligpit siya ng gamit, pakiramdam niya ay may nakatingin mula sa labas ng bintana, hindi masama, kundi parang nagbabantay. Isang gabi, habang nagwawalis siya sa silid, may narinig siyang kaluskos, lumapit siya sa pinto, at sa liwanag ng buwan, may nakita siyang figura ng babae, nakaputing blusa, maayos ang postura, at may hawak na maliit na lampara. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha, pero kilala niya ang tindig. Ma'am, tawag niya, mahina. Tumigil ang figura. Sa halip na sumagot, iniwan nito sa sahig ang isang lumang kwaderno. Nang dinampot ni Junal, biglang nawala ang babae. Binuksan niya ang kwaderno. Sa unang pahina, nakasulat sa matatag na sulat kamay. Sa bawat gabing may dilim, may guro pa ring nagbabantay para sa liwanag. Leticia R. Mendoza nangingilid ang luha ni Junal habang binabasa yon. Kinabukasan, sa unang araw ng klase, dinala niya ang kwaderno sa mesa ni Ma'am Leticia. Iniwan niyang bukas sa unang pahina. Sa sandaling yun, naramdaman niya ang banayad na hangin na dumaan sa loob ng silid, at ang mga kurtina ay gumalaw na parang may dumaan na hindi nakikita. Ngumiti siya. Salamat, ma'am. Pagkalipas ng ilang buwan, isang gabi ng bagyo, nagising ang buong baryo sa tahol ng mga aso, ang hangin ay mabigat, at sa malayo, may kumikislap na mga pulang mata sa kakahuyan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga nilalang sa unang bahay, biglang kumislap ang bughaw na apoy sa paligid ng baryo, parang pader ng liwanag na hindi nila malampasan. Mula sa gitna ng apoy, isang tinig ang maririnig, malinaw at matatag. Mas mahigit hanggang may batang natututo, walang halimaw na makakalapit. At ang mga nilalang ay umatras, naglaho sa dilim. Sa umaga, walang bakas ng pinsala, pero sa bawat bahay, sa pintuan, may marka ng maliit na sibat nakaukit sa kahoy. Naging alamat si Ma'am Leticia sa San Felicidad. Ang mga bata ay tinuturuan na ngayon ng bagong henerasyon ng mga guro. Ngunit tuwing gabi ng bagyo, nagsisindi sila ng lampara sa bintana, bilang paggalang sa teacher na hindi kailanman tinalikuran ang kanyang tungkulin. At sa katahimikan ng baryo, kung makikinig kang mabuti, may maririnig kang mahinang boses mula sa hangin, mas mahigit mag-aral ka, matuto ka, dahil ang kaalaman, iyon ang tunay na sandata laban sa dilim. Sa San Felicidad, hindi na muling may batang nawala, at sa bawat liwanag ng lampara, nananatiling buhay ang pangalan ni Ma'am Leticia, ang teacher kung manunugis ng aswang.